Kumusta po kayong lahat? Maraming salamat po muli sa inyong ginugugol na panahon at pagkakataon upang makapag-aral ng salita ng Diyos. Welcome po sa aking mga kamag-aaral ng salita ng Diyos at sa araw pong ito ay akin pong nais talakayin ng ilang mga bagay na makakatulong po sa ating hinaharap na eleksyon. Alam po natin na sa ating bayan, sa ating bansa ay magkakaroon po muli ng tinatawag nating pagpili o paghalal ng mga lider ng ating pamayanan. Kaya nais ko naman pong tingnan natin, silipin natin kung ano po ang itinuturo ng Biblia patungkol po sa tinatawag nating socio-political involvement ng Iglesia at ano ang ating maaaring matutunan sa salita ng Diyos patungkol po sa ugnayan ng tinatawag nating iglesia at ng politika. Pag-usapan po natin sa araw na ito, prophet, priest, and king to the nation. The church's socio-political involvement. The church's socio-political involvement. Yung pong salitang socio-political ay pinagsama po na social and political. And ngayon po nais nating malaman kung ano ang pwede nating mailapat at kung paano tayo maaaring makapag-apply ng salita ng Diyos sa ugnayan po ng iglesia, ng salita ng Diyos at ng politika. Ganyan po yung ating social relationship. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng mga mananampalataya na tulad natin kapag sinasabi natin na si Jesus ay Panginoon? What do we mean by that? Well, many times we have a very limited view of this. Jesus is Lord. And when I say we have a very limited view of this, Jesus is Lord, sinasabi natin na at inuunawa natin at ating iniisip na si Jesus ay Panginoon ng mga bagay na espiritual. We often claim the Lordship of Jesus over spiritual matters only. At meron pong ilang mga mananampalataya at mga tagasunod ni Jesus, and they will not allow the idea that one can be a follower of Jesus and at the same time truly Filipino who loves his country. Para bang kinakailangan mong i-deny ang isa sapagkat isa lamang ang pwede mong yakapin. Kung ikaw ay isang tagasunod ni Jesus, kinakailangan hindi mo masyadong binibigyan yung tinatawag na pagmamahal sa mga bagay na nasa sanlibutan ito. Some of Christ's followers will even insist that Christians should choose between a citizen of this world and a citizen of heaven, and cannot be both citizen of this world and of heaven. Well, of course, we are citizen of this world and of heaven, pero yung loyalty baga, na para bang kinakailangan yung talagang loyalty mo ay being citizen of heaven because as Christians, this world is not our home. May ganito pong takbo ng pag-iisip na iniaangat ng isang mananampalataya, ng isang tagasunod kay Kristo, yung tinatawag na socio-political engagement. Inilalayo niya doon. At ang isa pong sa maraming mga talata na ginagamit ng mga tao upang kanilang masabi na talagang hindi tayo dapat lumalapat, hindi tayo masyadong umuugnay sa tinatawag nating politika or social engagement, ay ang sinabi ng Juan or John 18:36. Ay ito po yung malimit na ginagamit ng marami. Ang sabi po ay ganito. John 18:36, Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place." Ito po ang isa sa mga talata na
malimit na ginagamit ng maraming mga tao kung bakit ang marami pong mga tao ay maraming mga mananampalataya ay they are not really trying to get involved with socio-political aspects or areas. My kingdom is not of this world. Ang aking kaharian ay hindi sa sanlibutan ito, ang wika ni Jesus. Kaya umaangat ang maraming mga tao, lalo tigit ng mga tagasunod ni Jesus, sa tinatawag nating politika or socio-political involvement. Subalit kinakailangan pong maging maliwanag sa atin kung ano ang dinadala ng talatang ito sa ating buhay. This verse does not say that Jesus' kingship is not in this world. Hindi po sinasabi ng John 18, verse 36 na ang paghahari ni Jesus ay hindi dito sa sanlibutan ito. Na para bang iisa lang ang pinaghaharian niya. And this world, hindi siya naghahari. Ang sinabi po ng talata, His kingdom is not of this world. At ano nga kaya ang ibig sabihin noon? Well, one thing is sure, our Lord Jesus Christ was not limiting His rulership to the spiritual world, to the spiritual dimension. Kung nililimitahan po ni Jesus Christ ang kanyang rulership to the spiritual world, Jesus, yung ating pong kinikilala kay Jesus na kanyang Great Commission sa atin ay hindi magiging totoo. Ano po ang sinabi ng Great Commission sa atin? Yung bahagi ng Great Commission sa Matthew 28:18. Ang sabi ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Si Jesus may kapamalaan. Hindi lamang over spiritual matters, hindi lamang over spiritual issues, hindi lamang within the scriptures, but Jesus is Lord all over. Ituloy nyo na po kung ano man yun. All over the world, all over the Philippines, all over the church, all over the family. Jesus is Lord. Hindi po lamang sa mga spiritual matters. Hindi po lamang sa usaping Biblia. Kundi sa lahat ng mga bagay, si Jesus ay kinakailangan na kilalanin natin na Panginoon. Because all authority in heaven and on earth has been given to me, Jesus said. And so Jesus claimed, let me submit this to you, that Jesus claimed to be king, but his kingdom, his reign, his rulership does not come from the authority of this world. Yung po ang sinasabi niya doon sa John 18:36. That his kingdom, that his reign, that his rulership does not come from the authority of this world. May ibang nagbigay sa kanya ng kapamalaan. Walang iba kundi ang kanyang ama. Alam po niyo, meron pong dalawang pagkakamali. Two errors occur when people attempt to set the demarcation line between evangelism and social action or socio-political action. Dalawa po. Ang una po, let me submit it to you. Ang una pong pagkakamali is this. The first error is to confuse evangelism for social action and social action for evangelism. Yan po ang unang error na ating minsan ay nagagawa sa tinatawag po nating demarcation between evangelism and social action. Now, ang pagkakamali pong ito ay dahilan sa mayroon pong paniniwala o sa isang paniniwala na ang pinakatiyak na paraan ng pagbabago ng lipunan ay sa pamamagitan ng pagbabago ng puso ng mga tao sa pamamagitan ng transforming power of the gospel. Now, I will not deny that.
that the gospel is the power of God unto salvation, that the gospel can change the heart of the people. There is no argument with that. Hindi po natin tinututulan na ang ebanghelyo ay makapangyarihan upang bumago ng tao, ng puso ng tao, ng hangarin ng tao. That is true. Pero, reality shows that having more Christians in a society does not necessarily produce a just and righteous society. Marahil mapapansin po ninyo at maobserbahan po ninyo mga kapatid, na bagamat lumalawak po ang disciple making, bagamat dumadami po at lumalawak ang grupo ng mga mananampalataya. And we know for a fact that tremendous growth of fellowship groups, mga church planting, and professing born-again Christians, ang dami na po, lumalawak po, nakikita po natin sa social media ang mga baptism, and we praise God for that. People committing their lives to Jesus. Pero ito po ang tanong. Did it help to improve justice and righteousness in this country? Sa pagdami po pa ng mga mananampalataya tagasunod ni Jesus, nagkaroon po ba ng pag-unlad, pagbabago, at paghusay at pagbuti ng tinatawag nating katarungan at katuwiran sa ating bansa? Or maaring wala na pagbabago? And mas masama, parang lalong sumasama ang ating kapaligiran. Are we now confident that justice is served equally? Ang sabi nga po ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 23:23 na maganda nating pag-isipan ay ito. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po sa Mateo 23:20 sa Tagalog, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapu ng yerba buena at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dilit iba ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Na dapat sana ninyong gawin ng mga ito at huwag pabayaan din gawin yaong iba. Mga kapatid, nakakabigat ng puso ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. That, quote and unquote, religiously speaking, we're doing well just like the Pharisees. Kaya lang tinawag po niyang mga mapagpaimbabaw kasi ang dami nilang ginagawa religiously speaking. But they have neglected the more important matters of the law, which is justice, mercy, and faithfulness. Katarungan, kahabagan, pananampalataya, o pagiging matapat. Mga kapatid, those who say that evangelism will directly solve the problem of injustice and human dignity are obviously confusing evangelism with social action. Yung po nagsasabi na yung ebanghelyo ay directly, diretsuhan, na magbibigay ng kalutasan sa injustice at sa human dignity, ay tila man din nagkakaroon ng kalituhan sa pagkakaiba ng
pangangaral ng ebanghelyo at ng social action. Bakit po mga kapatid? Bakit natin nasabi ito? Please understand that we do not say that the gospel cannot change lives or communities. Hindi po natin sinasabi yun. We are saying, and what we are saying is that evangelism does not directly address human injustice and abuses, for these are considered of this world and not spiritual. Malimit po mga kapatid when we come to people, when we approach people, we actually do not ask their situation. We just assume that they need salvation, which is true, that they are sinners, they need Savior, and that is true, 100%. Pero hindi po natin tila na dadama at nahihipo na minsan, may mga tayong kausap na nagdadanas ng tinatawag nating human injustice and abuses, and we kinda try to just shrug it off na parang, well, you know what? Hayaan mo na magkaroon ng human injustice, hayaan mo na ikaw ay inaabuso, hayaan mo na, pakinggan mo na lang ako. And as if we are not really caring for what they feel and what they experience. Kasi ang ating tingin, well, yung mga bagay na yan ay pangsanlibutan, ako ay nasa iyo at humaharap sa iyo para sa mga bagay na panglangit o spiritual lamang. Well, this leads to the next common error. At ano po yung isa pang tila pagkakamali na nagagawa ng ilang mga tagasunod ni Jesus? The second error is to dichotomize, that is to make an unbiblical distinction between what is secular and what is holy. Making an unbiblical distinction between what is secular and what is holy. Malimit po ganito, kino-compartmentalize natin ang ating buhay between secular and holy. Kagaya po baga na tayo ay nagkaroon ng Holy Week and that is considered holy. And kaya nga po nagkaroon ng tinatawag na walang pasok, hindi pumapasok simula pa ng ilang araw na pagbabakasyon ng ilang mga tao kasi ito ay Holy Week, nakahiwalay ito para sa pagbubulay-bulay. And then pagkatapos po ng Holy Week, ng Easter Sunday o Resurrection Sunday, Monday comes and people will go to work at anong tawag doon? Secular na yon. Secular na yon. As if, okay, this is Holy Week and then secular na ulit ang kasunod, Monday. Business as usual. Actually, ang isa nga pong nakakalungkot na aking nakikita ay marami naman po talaga ang nag-observe ng tinatawag nating Biyernes Santo, Holy Friday. Talagang nagtiis na walang ingay, walang masyado naglalakad ng mga tao. Pero dumarating po ang Sabado, unti-unti na pong lumalakas muli ang mga tugtugan kasi hindi na holy day or hindi na banal na araw. At dumating ang Linggo, balik na uli sa dating mga ginagawa na tila man din pansamantala lamang ang kabanalan. It is a very sad commentary of our days. Ang isa pong illustration ng paghihiwalay ng tinatawag na secular and holy ay ito. A good illustration or example is when you're inside a church building, you're doing a sacred thing. When you're in the house with your family, you're doing something secular. Kasi, pamilya mo yan, secular yan.
Kapag nasa kapilya ka o nasa simbahan ka o nasa loob ka ng bahay-sambahan, yan ay spiritual, yan ay sacred, yan ay banal. May nabalitaan nga po ako mga kapatid na merong mga iglesia lokal at lalo't higit na mga leader ng mga church na ayaw daw kung ipapadikit yung pastoral house. Lalo't higit kapag ang kanilang tagapangaral ay may asawa na ayaw nilang ididikit sa building o sa gusali yung pastoral house. Bakit po? Ayon po sa ilang mga leader ng church ay ganito, sapagkat minsan ang ating tagapangaral, ang ating pastor, ang ating ministro at ang kanyang asawa ay may ginagawang something secular. Meron silang ginagawang something worldly, kaya hindi dapat nakadikit ang kasa pastoral sa kapilya o sa bahay-sambahan. Sapagkat may ginagawa silang secular or worldly, which is very unfortunate. That is not a correct theology. At siyempre, ang bahay-sambahan ay gumagawa ng mga bagay na banal at kapuri-puri sa Diyos. That is very sad. When we are trying to compartmentalize, ito secular, ito holy. Marcos 9:41, sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang saron tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa Kanya. Kinikilala po, mga kapatid, ng salita ng Diyos na ang pagpapainom ay isang paraan ng pagpapakita ng iyong kabanalan na kung saan sa dakong hili ay ikaw ay mayroong ganti. Ang painumin mo ang isang nauuhaw. Worldly, something of this world, ay magkakaroon ng heavenly reward because that is an evidence that you are a follower of Christ and therefore there is reward. Isang pagpapainom ng isang sarong tubig may kaakibat na pagpapala sa Diyos. Kaya huwag po nating masyadong ididiin o paghihiwalayin yung sinasabing, ito secular, ito religious or holy. Mga kapatid, ang isa po sa tinatawag nating gawain ng iglesia, that's why we are explaining the socio-political involvement of the church is this, the prophetic office of the church to the nations. We do have this kind of prophetic office. Tungkulin na tinatawag po nating it is our responsibility to be a prophet to the nation. Tayo po lahat ay pamilyar sa definisyon ng at mga ginagawa ng tinatawag natin mga propeta. Alam ko na alam po ninyo at narinig nyo na yon, a prophet is one who speaks forth to individuals or to nations a message which he has himself received directly from God. Kagaya po ni Propeta Nathan nang magkasala po ang Haring David, siya po'y kinausap ng isang propeta who came from the Lord, who spoke on behalf of the Lord to rebuke his sin or to rebuke David's sin. That is the role of the prophet. Makikita po natin sa Deuteronomy 18:18 hanggang 19, it speaks about the role of the prophet. At ang sabi po ng Biblia ay ganito, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo
At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniuutos sa kaniya. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Because of the access of God's people to the Word of God, and we do have an access to the Word of God. Meron tayong salita ng Diyos. At meron tayong kakayanan na makita, mabasa at maituro ang salita ng Diyos. For this reason, the church is in a unique position to articulate, to communicate what is wrong and why it is wrong. Meron po tayong prophetic role to the nation. And this is somewhat our socio-political involvement to the society, to the nation, to our culture, to our community. And our prophetic voices involve the holding up of biblical standards. And what are those biblical standards? Some of the biblical standards are mercy, justice, and righteousness, kagaya ng binasa natin sa Mateo 23:23. As a church, we are supposed to be holding up these biblical standards. Yung kahabagan, yung katarungan. Napakahalaga po. Even Amos chapter 5, sinabi po niya na kinakailangang makitang umaagos ang katwiran. Because God loves justice. God hates injustice. And as Christians, as people who have access to the Word of God, we must uphold the biblical standard of mercy, justice, and righteousness. Mercy especially to those who are oppressed. And dapat po nating maliwanagan mga kapatid na ang ating tinig bilang mga propeta, the one who speaks on behalf of God because of our access to the Word. The prophetic voice and the task of the church is inclusive. Ano pong ibig sabihin ng inclusive? Meaning, hindi po to limited sa moral issues. Hindi po to limited doon sa 10 utos if you want to narrow it down to the 10 commandments. But it also includes social issues. Yung mga bagay na nangyayari sa ating lipunan and even some political issues like human rights, like the plight of the poor, ang kalalagayan ng mga mahirap. Tulad din po ng hindi pagkakapantay-pantay ng mga tao, inequality and others. Makikita po nyo sa James chapter 5, kung mababasa po nyo mga kapatid, ipinaliwanag po sa atin ang issue ng inequality. I mean, the Bible is so clear that we need to speak about moral issues but also social issues. At alam po ba natin na even yung chapter 1 ng Isaiah, verse 18 na ginagamit po natin sa tinatawag nating evangelistic invitation, na ang sabi nga po dito sa chapter 1 verse 18, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." But look at the context. If you will look at the context, doon po sa verse 17, ang issue po dito is not primarily, bagamat kasama, it is not primarily personal sin but social sin. Tingnan po niyo yung verse 17. For example, learn to do right, seek justice, encourage the oppressed, defend the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa verse 18, "Come, let us reason together." Magkatiwaranan tayo kasi because of your social sin,
ang ating mga pagkakasala sa ating kapwa, because we are not seeking justice, because we are not encouraging the oppressed, because we are not defending the cause of the fatherless, we are not pleading the case of the widow. Sandali lang, halika at magkatiwalanan tayo. And so our prophetic voice does not limit on moral issues, hindi po lamang sa pagtingin sa tinatawag po nating mga sampung utos, kundi maging sa mga social issues. Sabi nga po ng Ecclesiastes chapter 4 verse 1, sabi po ng banal na kasulatan, kung ating pag-aaralan ng sinabi po ng Biblia ay ganito. Ecclesiastes 4:1. Again, I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun. I saw the tears of the oppressed, and they have no comforter. Power was on the side of their oppressors, and they have no comforter. Wala silang tagapagbigay ng kaaliwan. It is not a violation to address the social needs of people. It is not. It is not. It is not wrong to address the issue of the oppressed, of the fatherless. But a reminder, not at the expense of the importance of disciple making or serving man's spiritual needs. Kasi meron pong mga churches na naging socio-politically engaged at nalimutan na rin po yung isang mukha at misyon ng iglesia, which is calling people to come to repentance and to accept Jesus as Savior and Lord of their lives. Nalimutan na po yung aspektong yun. Kaya maganda na we are addressing the social needs of people, but not at the expense of the importance of disciple making or serving man's spiritual needs. So, meron pong tinatawag na prophetic office ang iglesia, pero meron din pong the priestly office of the church to the nation. Ang pagiging saserdote, a priest o saserdote o pari sa ibang translation. A priest performs the sacred rites and intervenes between worshiper and God. Siya po yung nag-i-intervene between God and man. So it is the priestly task of the church to be an intercessor. Tayo po bilang iglesia, tayo po bilang mga kaanib ng iglesia, tayo bilang mga pinagkakatiwalaan na mga anak ng Diyos, we have the role, we have the task of being an intercessor for the healing and transformation of our nation. Mahalaga po mga kapatid na tayo nagiging intercessor ng kagalingan ng ating bansa as a church. The power of evil, let me submit this to you, the power of evil must, first of all, be confronted by the power of God through prayers. Ang sandata natin laban sa kapangyarihan ng kasamaan, walang iba kundi ang panalangin at siyempre ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga na ang iglesia ay maging saserdote, hari, or priest ng bansa, interceding before God para sa ating kabutihan at sa kabutihan ng ating mga namiminuno. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4, the Apostle Paul admonished Christians to intercede for all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness.
Mga kapatid, it is crystal clear that Christians are called to be intercessors, particularly and specifically, and intercessors of our nation. Ang dami nating ipinapanalangin para sa ating sarili, para sa ating iglesia. Pero parang kulang, kung hindi ako nagkakamali, ang ating pananalangin para sa ating bansa. Na kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo na kanyang ina-admonish ng isinulat niya kay Timoteo ang mga bagay na ito sa 1 Timothy 2, 1-4. Sa pamamagitan o sa ating pananalangin, by intercessory prayers, Christians function as priests. Tayo po'y may pagkasaserdote. Tayo po'y may pagkapari. Tayo po'y may tayo po ang mayroon tayong priestly office. So when Christians pray, they're bringing the need of the world to God and the power of God to the world. It is important, very important, that we intercede for our nations. Unang Pedro 2:9, ang sabi po ay ganito, dadapat kay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Napakahalaga ng ating role. Isang makaharing pagkasaserdote. We intervene and we intercede. Tayo po'y namamagitan sa Diyos at sa tao, sa Diyos at sa bayan. This is our priestly role to the nation. Pero hindi lamang po prophetic office ang mayroon tayo to the nation, sa ating bansa. Hindi lamang po priestly office of the church to the nation. Meron din po tayong tinatawag na kingly office of the church to the nation. The kingly office of the church to the nation. Mga kapatid, sa Genesis chapter 1, verse 26, maliwanag po ang sinabi ng Biblia sa atin. At ipinagbili ng ating Panginoon sa ating mga unang mga magulang na ang sabi po niya ay ganito, then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creation that move along the ground. And then if you will see verse 28, ang sabi doon, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue. Listen, rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. God has given man dominion over all creatures even before man fell into sin. Bago pong magkasala ang tao, meron ng kapamahalaan ang tao sa buong sanlibutan. Dominion over all creatures. It is a part of the creation intention for man to rule or to reign over all creatures. Plano ng Diyos yan. Bago pa magkasala ang tao, simula ng lalangin ng Diyos ang sanlibutan. It is God's plan for man to rule over all creatures. Pero nang magkasala ang tao at mahulog ang tao sa pagkakasala, yung pong creation order was reversed. Yung dapat na ang creation ay pinaglilingkuran ng tao, ang nangyari po, matapos magkasala ang tao,
ang naglilingkod na ay ang tao sa mga nilalang. Man began to serve the created things instead of the created things to serve man. Nagkaroon po ng tinatawag na reversed o reversal ang creation order. Dapat ang mga nilalang naglilingkod sa tao, nagbibigay ng favor sa tao. Ngayon, ang tao na ang naglilingkod sa nilalang. Ngayon, ang tao na ang nagpapasailalim sa mga bagay na nilalang. At sunod-sunuran ng mga bagay na nilalang. Talaga pong nagkaroon ng great reversal. Mga kapatid, true redemption, true adoption, kaibigan. Revelation 20 verse 4 says that the church is reigning with the risen Jesus. And the church, through faith in Jesus' blood, has become servant in fellowship. Bakit po naging servant in fellowship na tayo? Kasi nagkaroon nga po ng redemption. Kasi nagkaroon nga po ng tinatawag na pagpananag-uli sa pamamagitan ng pagtubos ng dugo ni Kristo. And now we are servant in fellowship and is now exercising dominion under the authority and power of the suffering servant. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Now, if there are creatures who should care, protect, and be the best stewards of God's creation, kung meron man po na dapat na maging pinakamabuting katiwala ng lahat ng nilalang ng Diyos, walang iba kundi ang Iglesia. Christians should take seriously the mandate of protecting our environment. Kasi meron nga po tayong dominion, bagamat nawala after sin at parang ang tao na ang naglilingkod sa nilalang, sa mga bagay na lang. Pero ngayon po mga kapatid, bilang tayo ni-redeem, bilang new creations, let us recover at let us take seriously the mandate of protecting our environment. Ang daming kalat ngayon. Ang daming pagwawalang kabuluhan ng mga tao, paninira ng tao sa ating kapaligiran, sa dagat, sa mga bundok. Ang dami na nating nakikitang mali sa ating kapaligiran. At hindi po ito magic na bigla na lang nagkaganon, may gumawa. Because we did not do our role as stewards of God's environment. At minsan pa mga kapatid, it is very unfortunate that sometimes even Christ followers are not participating in maintaining the environment na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Tayo paminsan ang lumilikha ng ikasasama ng ating kalikasan, ng mga ikauubos ng natural resources. When in fact, ang sabi ng Diyos, dapat tayo'y mabuting katiwala because God has given us dominion over all this, to rule and to protect. Mga kapatid, sa totoo lang, God has entrusted the Filipino people of many natural resources. Ang dami nating likas na kayamanan. At purihin ang Diyos sa bansang ito, napakarami nating likas na kayamanan. But, sadly, some irresponsible people around us are destroying them. And sometimes the church is just closing their eyes sa mga bagay na ito at sinasabing, mga bagay na pang sinibutan yan.
Bakit? Hindi po ba tayo sakop ng Genesis 1 and 2 when God created the world and God mandated us to take care of the environment? Some of us pollute our water. Some of us just dump garbage everywhere. Nakakalungkot po mga kaway. I would like to mention some ways na nakita ko po kung paano dinudumihan at sinisira ng ilang mga tao ang ating kapaligiran. It is very sad. I tell you, it is very sad. This is not God's plan. Meron po tayong kingly office as a church. Kingly office of the church to the nation, and that is to protect God's creation, to be stewards of God's creation. We act irresponsibly because we don't really care as long as our children are not being affected by the calamities that visit our country. Hayaan mo na yung mga yan, hayaan mo na yung mga bagay na nakikita natin sa ating kapaligiran, hayaan mo na yung mga pagkakalat na yan. Basta wag lang kami ang babahain at may mamamatay sa aming pamilya, hayaan mo na. Pero kung walang nangyayaring masama sa aking pamilya, I don't care. I don't care. Which is, mga kapatid, mga kaibigan, do we hear what we're saying? Basta hindi ako maapektuhan ng mga pagbaha na yan, ng mga kalamidad na yan, wala akong pakialam. Wala na naman akong magagawa sa paglilinis ng ating kapaligiran. Wala na, madumi na talaga eh. Yes, you can do something. You cannot do a lot, and you cannot do everything, but you can do something. We don't have to be an environmentalist. We don't have to be experts on environmental issues to protect everything God created, but God created everything. And so we must be good stewards of everything that God created us. Huwag nating sabing, oh, mawawala naman na lahat ng mga ito, huwag na nating ayusin, huwag na nating protektahan. I don't think that is biblical. I don't think that is correct. I don't think that is that is a very responsible attitude. I don't think so. When we protect our natural resources, everyone will benefit. Nilalang lahat ito ng Diyos. Kapag inayos natin ito, pinagbuti natin ito, at nagkaroon tayo ng mabuting pamamahala, kingly office as a church to the nation, I think we can make a change. We can make a difference. And so Christians should function as kings or managers of their environment, for God gave them dominion over the created things. Ito po ang ating mandato sa mundong ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Let me read to you Romans chapter 13, 1 and 2 and make some comments. Mga taga-Roma 13, 1 at 2, ang sabi po dito, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihan niyo ay hinirang ng Diyos. Kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng katulan sa kanyang sarili. Mga kapatid, it is very clear that submission to civil government is God's standard between state and Christians' relationships. Nais ng Diyos, ayon kay Apostol Pablo, na ang mga mananampalataya ay may pagpapasakop sa pamahalaan na ang sabi nga po ng Biblia ay pasakop kayo sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan hindi mula sa Diyos. Sapagkat ito'y mula sa Diyos. And so submit. Submit.
However, let me make some clarification. We do not deny that Christians should submit to civil government. But let me make some comments regarding this sa ating binasa sa chapter 13 ng Romans. Una po na gusto kong ipaunawa sa atin ay ito. Number one, God ordained government but not its evil. God does not approve the evil of the government. The government is God's servant to do you good. Ang sabi po ng verse 4. Romans 13 verse 4. The government is God's servant to do you good. At ganito rin po ang sabi ng Isaiah chapter 10 verses 1 and 2. Woe to you who make unjust laws, to those who issue oppressive decrees, to deprive the poor of their rights and withhold justice from the oppressed of my people, making widows their prey and robbing the fatherless. This is God speaking to his people. God speaking. And God is saying, woe to you. Sa aba ninyo. Sa aba ninyo na hindi gumagawa ng mga tamang mga batas. To those who issue oppressive decrees ng di naman din hindi pantay ang batas sa mga mayayaman at sa mga mahirap. Sa mga nagpapahirap sa mga mahihirap. Depriving the poor of their rights. Sa aba ninyo, ang sabi ng kasulatan, chapter 10, verses 1 and 2. At sa inyo na nag-aalis ng katarungan sa mga api, making widows ang mga babaeng baw, ay nagiging sila at ninanakawan pa ang mga walang magulang. Mga kapatid, let me tell you this again. God ordained government, but not its evil. Not its evil. Submit to the government. But remember, God ordained government, but not its evil. And God does not approve its evil. Pangalawa po, just to make some comments regarding Romans 13, 1 and 2. Obedience to government is not unqualified. This means obedience to government or human authorities is not without some limitations. In other words, obedience to government has some limitations. We need to observe some limitations. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, ang sabi po ng mga gawa 4:19, ganito. Pinagbawalan po mga kapatid ng mga alagad to preach the gospel about Jesus. To preach about Jesus. Ito po ang sagot ng mga alagad. Mga gawa 4:19. Dapat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo, kaysa Diyos, inyong hatulan. Inyong hatulan. Ibig sabihin, we will obey God before we obey you because we are compelled by our love and by the truth to preach Jesus. And if we needed to suffer the consequences of, even preaching Jesus, the apostles were not scared, were not afraid. And so, please understand that obedience to governments is not unqualified. Pangatlo po na gusto ko pong ibigay sa inyo, isubmit sa inyo, bagamat inuutusan tayo to submit to the governing authorities. Pangatlo po, Christians do not need to obey the evils of government.
The Bible teaches Christians to obey the government, but it does not demand obedience to the evils of government. Kaya kinakailangan maging discerning ang mga Kristiyano. Kinakailangan may wisdom tayo on when to obey and when we need to disobey because of the fact that it is against the higher kingship, the higher ruler, none other than God, the King of Kings and the Lord of Lords, na meron tayong sasawayin laban sa kanyang kautusan, and we will rather obey God than ano pa man po. Obey God before the evils of government. And so be discerning. Tandaan po niyo sinabi ko, it is the standard of Christians to obey the government. That is the standard of the scripture. But I hope na doon po sa aking isinagmit na mga comments, it will help you to clarify some issues. And let me tell you this, mga kaibigan, mga kapatid. Maging sa iglesia. When the civil government punished the Christians as a consequence of their disobedience, as a consequence of our disobedience, kung merong pataw na kaparusahan, dahilan sa sinunod natin ang Diyos bago ang iniutos nila na sa ating palagay ay laban sa kalooban ng Diyos. Listen, Christians or the church must refuse to retaliate or resist the civil authorities. We must refuse to retaliate. We must refuse to resist the civil authorities when they wanted us to suffer the consequence of our disobedience. When we chose to obey God, the King of Kings, and not the evil of governments, we must refuse, or the church must refuse to retaliate or resist the civil authorities, just like what happened in the book of Daniel. Huwag po tayo magre-retaliate. Huwag tayong lalaban. Ano pong ginawa ng mga kaibigan ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego when they disobeyed the king? Well, they disobeyed the king. Naparusahan sila. Did they retaliate? No. Nung ang mga apostol po ay nung si Daniel ay nanalangin at pinagbawalang manalangin at nang siya ilagay sa lion's den, did he refused to be punished? No. He submitted. He was willing to suffer the consequences because of his disobedience. Mahalaga po yan, mga kapatid. Mga kapatid, this is a very interesting discussion about the church's social-political engagement. And I hope that as we are just scratching the surface, we will continue to learn some more, especially na hinaharap po nga natin ang tinatawag nating halalan at pagpili ng mga mamiminuno sa ating leader. But of course, we are laying down the foundation of the relationship of the church and the responsibility of the church sa kanyang lipunan at paano siya magkakaroon ng socio-political engagement. And I hope that this study will help you understand your role as the prophet, as the priest, and as the king to the nation. Muli po, nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pakikipag-aralan ng salita ng Diyos at nagbibigay ng papuri sa Diyos na pinakamabuti at makapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli po, ang inyong lingkod, Jonathan Oriliasa.